Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Bago po tayo magsimula po ng Bible study natin ngayong hapon, tayo po muna ay sama-samang yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, patuloy mo kami na turuan, Banal na Espiritu, ng mga salita ng Diyos. Bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman, pangunawa. Sa bagay na ito, dalangin namin na patuloy mo na bigyan kami ng kagutuman at sa salita mo at kauhawan sa presensya ng Diyos. Lord, i-search mo yung puso namin, Panginoon, siyasatin mo ito at ituwid mo anuman ang maling katuwiran namin sa buhay na ito, Panginoon. Tuwid mo ito ng iyong mga salita. Sa iyong lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ngayon po, katulad po ng topic po natin, nung mga nakaraang linggo pa, ipagpapatuloy lang po natin yung topic na nasimulan po ng ating mga pastor. Ano po, ngayon po ang tinuro po ni Pastora Lovely kahapon ay justified sin, twisted scripture to excuse behavior. Number 14 po, feared people. Choose approval over obedience. Number 15 po, lost reverence. Treated holy things casually. Ngayon po, tayo po ay nasa number 16, 17, at 18 po. Pag-aaralan po natin ito ngayong hapon na ito. Ano po? At maaring alam mo ang Biblia pero wala na ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen po. Hindi sapat ang kaalaman kung walang pagsunod. Hindi po sapat ang relihiyon kung wala pong tunay na relasyon sa Panginoon. Marami pong mga tao, mas mahalaga po sa kanila yung knowledge in the Word of God, pero hindi po sila after doon sa anointing. Or may mga tao naman po na after sa anointing, pero mali ang motibo ng puso. Amen po. Marami pong mga tao alam ang Biblia, pero wala na ang presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Bakit po? Ito po ang mga dahilan. Ang pang number 16 po ay claimed righteousness, trusted works instead of grace. Ang sabi po ng Roma chapter 10 verse 3 sa The Passion Translation, and since they have ignored the righteousness of God, gives one thing instead to be acceptable to God because of their own works. They refuse to submit to God faith, righteousness. Ngayon po, may mga tao po na akala po nila ay sapat na ang kanilang mabubuting gawa para maligtas. Amen po. Halimbawa po nito ay ang mga ganitong katwiran. Mabait naman ako. Nagsisimba naman ako. Hindi ako katulad ni ganito. Hindi ako nakakalimot sa Diyos. Hindi ako gumagawa ng mabigat na kasalanan sa lipunan at sa Diyos. Sila po yung mga taong sinusunod ang sariling kalooban kaysa sa kalooban ng Diyos. Sabi po dito, I am good because I obey the rules. I thank God that I am not like other men. Laging nasa simbahan, madalas sa simbahan, active sa ministry, pero walang tunay na pagbabago sa puso. Ngayon po, pang number 16, claimed righteousness, trusted works instead of grace. Pero ang tanong po, kay Kristo ka ba nagtitiwala o sa sarili mong kabutihan o gawa? Ang kaligtasan po ay hindi pinaghihirapan. Ito po ay natatanggap dahilan sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan po ay hindi sweldo. Amen po, ito po ay regalo. Kapag ang sarili ang itinataas, si Kristo ay hindi na pararangalan.
Amen po. Isang example po dito, ma-share ko po sa inyo, yung isa pong nakilala namin during soul winning sa Mongkada. Ngayon po, ito pong tao na ito ay matanda na po. Ang pangalan po niya, hindi naman po siya nanonood po dito. Ang pangalan po niya ay si Tatay Olding po. Ngayon po, si Tatay Olding ay nakilala po namin through soul winning po. Ngayon po, nagkakwentuhan po kami, kasama po yung mga kasama ko po habang matapos po siyang sharean at patanggapin, pero during sinesharean po siya ay nararamdaman namin na hindi po niya sinasang-ayunan yung mga sinasabi po namin. Ngayon po, tiwala po siya sa sarili niya na makakapasok daw siya ng langit. Dahil alam daw po niya ang sikretong batas ng Espiritu ng Diyos na kapag nasunod mo tong batas na to, ito yung magbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Amen po. Ngayon po, siya po ay may sariling pananaw o pagkakaintindi sa salita ng Diyos. At ang tingin niya po sa mga taong hindi nauunawaan ang salita ng Diyos o hindi sumusunod sa batas ng Espiritu ay makasalanan. Ayun, ang sabi po niya, hindi mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Kaya nga makasalanan eh. Ngayon po, sinabi po namin sa kanya na mahal ng Diyos ang mga tao. Ang ayaw ng Diyos ay yung mga kasalanan na ginagawa ng tao. Ngunit patuloy niyang pinipilit na hindi. Kaya nga makasalanan eh. Yan yung hindi pupunta ng langit. Amen po. Tama naman po. Amen po. Pero hindi po kasi tayo by works. Amen po. Nakamtan po natin ang salvation by grace. Amen po. By faith. Amen po. Ngayon po, nakakaawa po si tatay kasi sarado siya dun sa katuwiran niya na yun. Yung paninindigan niya, yung pananaw niya na yun sa buhay. At alam niyo po, hindi po mahalaga kung ilan ang dami ng alam mo sa Biblia. Nakita po namin yung Bible niya, King James Version. Kahit napatanda siya, gumagamit po siya ng magnifying glass para lang mabasa yung Bible na yun. At yung ilan sa pages ng Bible po niya ay may mga notes. So nag-aaral siya. Nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Ang problema po, wala po siyang kinikilalang pastor, hindi po siya naniniwala sa pastor, at nagse-self-study po siya ng Bible. Ngayon po, ito po yung kaibahan. Dito po sa simbahan po natin sa Rema, may mga pastor po tayo na ibinigay ng Diyos na mag-guide sa atin para hindi tayo malisya sa kalooban ng Diyos. Amen po. Ngayon po, hindi mahalaga kung ilan yung dami ng alam mo sa Biblia. Hindi po nakabase ang Diyos sa mabubuti nating gawa. Katunayan, ang sabi po ng salita ng Panginoon, yung mabubuting gawa po natin sa harapan po niya ay parang isang maraming basahan lang. Amen? Ibig sabihin, hindi po ito sapat para madala nito tayo sa langit. Amen po, nakatingin po ang Diyos sa puso. Kasi maaring ang tingin po natin sa sarili natin ay mabait, pero ang puso po natin ay punong-puno ng galit, ng poot, ng inggit, paghihiganti, pagiging makasarili, at hindi pagpapatawad. At katulad pa ng mga ito. Amen po. Ang pinakamahalaga po, sinasamahan ba tayo ng banal na Espiritu? Nararanasan ba natin ang presensya po niya? Naririnig po ba natin siya? At ang mahalaga po, sinusunod ba natin siya? Welcome ba siya sa buhay mo? Amen po. Ngayon po, mga tao pong, ang topic po natin na to, they know the Word of God, sabi niya doon. Pero, God left. Amen po. Dahilan po sabi niya po dito, dahilan po sa nagtiwala sila sa sarili nilang mga katuwiran. Amen po. Ito po yung pang number 16 at pang number 17 po. They knew the Word of God, but God left dahil tumigil. Sabi niya po dito, sa Tagalog, tumigil silang makinig.
Sa English po, dito po sabi niya, stop listening. Heard truth without responding. Amen po. Ang sabi po ito po yung sinasabi sa James chapter 1 verse 22. Sabi niya doon, be not only hearers of the word, but doers of the word. Amen po. So, hindi po sapat ang nakikinig lang tayo sa salita ng Diyos. Maaring nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, pero kakaunti. Maraming nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit kakaunti ang sumusunod. Amen po. It is the matter of obedience and application. Bawat mensahe ng Diyos na hindi sinusunod ng isang tao ay unti-unting nagpapatigas sa puso po nito. Huwag po nating hayaan na maging normal ang pakikinig ngunit walang pagbabago sa ating mga buhay. Amen po. Malalaman po natin na yung salita ng Diyos ay tumatanim sa puso ng isang tao kapag naroon yung pagbabago sa kanyang buhay. Amen po. Huwag po nating hayaan na maging normal ang pakikinig. Yes, nakikinig. Ngunit walang pagbabago sa buhay. Hindi nakikita yung prutas ng banal na spirito. Amen. Hindi po nakikita yung bunga ng salita ng Diyos na itatanim sa puso. Amen. Huwag po nating hayaan na nangungusap sa atin ang banal na spirito, ngunit naroon ang pagtanggi natin na sumunod sa kanyang mga iniuutos. Amen po. Isang example po dito ay nung time ni Noah. 120 days po na nag-warning ang Diyos sa mga Israelita. Amen po. Hindi po agad-agad na humahatol ang Diyos, pero hindi rin siya maghihintay habang buhay. Sabi po ng Hebreo chapter 3 verse 15, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig ngayon, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Hindi po totoo na habang may hininga ay may pag-asa. Amen po. Huwag po nating hayaan na mapagod ang Espiritu ng Diyos sa kakaabot sa atin. Amen po. Tulad po ng nababanggit po ng ating mga pastor na may mga tao na sinusukuan ng banal na spirito. At ito pong topic natin ngayon, yung mga tao na maraming alam sa salita ng Diyos o may alam nila ang salita ng Panginoon, nandun yung knowledge nila sa salita ng Diyos, pero bakit iniwan po sila ng Diyos? Kasi yung pang number 17, hindi na sila nakinig. Tumigil na silang makinig. Sabi niya dito, heard truth without responding. Hindi na sila nagre-respond dun sa udyok ng banal na spirito sa kanila, which is yung guide po natin. Amen po. Ngayon po, may magulang po ako nakilala. Sabi niya, hindi ko na nga yan sinasabihan. Yung anak po niya, tinutukoy niya. Kasi alam ko na hindi naman siya makikinig sa akin. Hindi ko na yan itinatama kasi alam ko naman hindi siya makikinig sa akin. Hinahayaan ko na lang, sabi niya, hinahayaan ko na lang na gawin niya yung gusto niyang gawin. Kasi hindi naman siya nakikinig sa akin. Amen po. At yung pang-last po, they knew the word of God, but God left. Dahil po, sabi niya dito sa number 18, became proud, knowledge inflated, instead of humbled. Amen po. Ngayon po, in Tagalog, naging mapagmataas po sila. Ang kaalaman po na walang pag-ibig ay nagbubunga ng kayabangan. Ang tunay na kaalaman po sa Diyos, ang tunay na may kaalaman tungkol sa Diyos ay nagdadala ng kababaang loob, hindi pagmamataas. Tandaan po natin na mas mahalaga po ang pusong sumusunod, mas mahalaga sa Diyos ang pusong sumusunod kaysa sa isip na maraming laman, na maraming alam. Amen po. Example po dito, yung lahat po tayo nakakita na po tayo ng lobo. Amen po. Habang ito po ay nilalagyan ng hangin, ngayon, ito po ay palaki ng palaki dahil napupuno siya ng hangin, pero kapag nasobrahan, ito po ay puputok.
Amen po. Ganito po ang mga taong maraming alam sa Biblia. Pero walang pagpapakumbaba. Hindi pinapanahanan ng Diyos ang puso. Amen po. Ang tunay na kaalaman sa Diyos ay hindi nagpapataas ng sarili. Ito po ay nagtutulak sa atin na mas magpakumbaba sa Panginoon. Amen po. At i-close ko po dito, isang example po na ito ay si Moises. Siya po yung most humble man of God sa Bible. Amen po. Ngayon po, what made Moses different from other man of God in the Bible? Sabi po dito, it wasn't just that he was good or obedient. It is this combination. Sabi niya po dito, he felt unworthy but still obeyed. Imagine, siya po yung nag-lead sa mga Israelita, milyong-milyong Israelita na makarating sila dun sa way, sa promised land. And yet, sabi niya po dito, he didn't chase position, he resisted it. Kaya nga po siya yung pinakamapagpakumbabang lingkod ng Diyos sa Bible. What made Moses different from other men of God in the Bible? He had power, but stayed low. Alam po natin na si Moises, siya po yung nakakausap ng Diyos. Yan po, face to face. Amen po. Pero sabi niya dito, he carried authority without pride. Hindi po siya nagmataas. Hindi po siya nagmalaki na ako lang ang nakakausap ng Diyos, ng malapitan. Amen po. What made Moses different from other man of God in the Bible? He was attacked but stayed silent. Amen po. He interceded instead of defending himself. Mahilig po siyang ipagpa sa Diyos ang lahat ng bagay. Amen po. What made Moses different from other man of God in the Bible? He led people but sacrificed for them. Amen. Siya yung unang-unang nagsasacrifice. Amen. He valued God's presence more than blessing. Amen po. Siya yung nag-pray na, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, papunta doon, hindi na lang kami tutuloy. Amen po. Sabi niya doon, he valued God's presence more than blessing. Amen. Mas mahalaga sa kanya yung samahan po siya ng presensya ng Diyos kaysa makamit niya yung iba't ibang klase ng pagpapala. Amen. O yung kayamanan. Amen po. Ito yung kaibahan ni Moises sa ibang mga man of God sa Bible. Ngayon po, sabi niya, he knew God deeply and depended on Him fully. He had the closest relationship with the Lord. Kaya nga po siya yung tinagurian na friend of God. Amen po. Ngayon po, maraming mga tao ang iniwanan ng Diyos. Hindi na sinasamahan ng presensya ng Diyos sa buhay nila dahilan sa naging mapagmataas po sila. Amen. Hindi na ang Diyos ang napapapurihan doon sa buhay nila. Hindi na itinuturing nila na hindi nila kailangan ang Diyos. Ngayon po, kabaligtaran po ng mga taong ito, si Moises. Amen. Ito din po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. I-close po dito, maganda po na sa bawat isa po sa atin bilang mga Kristyano, lalo po sa mga ginagamit ng Panginoon sa ministry, hindi dapat natin kayang mabuhay na hindi po natin nararanasan ang presensya ng Diyos. Amen po. Hindi dapat alarming po sa bawat isa sa atin na hindi na natin naririnig ang Espiritu ng Diyos. Dapat dapat naaalarma tayo kapag hindi na tayo napupuspos, hindi na tayo kinakausap ng Diyos sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita niya. Dapat hindi tayo komportable bilang mga Kristyano
kapag hindi na natin nakikita, nararamdaman ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Kasi ang sabi po ng pinag-aaralan po natin, marami tayong knowledge sa Word of God. Alam natin ang salita ng Panginoon, ngunit may mali pala doon sa pamumuhay natin, doon sa ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, judge yourself. Amen po. Husga. Ngayon pa lang, ipasiyasat natin sa Panginoon yung mga puso natin. Kasi hindi niya tayo huhusgahan kung tayo yung unang magse-self-check, tayo yung unang hahatol dun sa sarili po natin. Amen po. So, isang encouragement po sa bawat isa po sa atin. Ang buhay po natin dapat ay maging panahanan ng banal na spirito. At mangyayari lang po ito kapag nandun po yung hindi natin pagtitiwala dun sa sarili nating kakayanan at kaalaman. Mangyayari lang po ito kung hindi tayo titigil pakinggan ang sinasabi ng banal na spirito sa bawat isa sa atin. Mangyayari lang po ito kung hindi po tayo titigil na sumunod, kung susunod tayo sa bawat sinasabi o udyok ng banal na spirito sa bawat isa sa atin. Mangyayari lang po ito kung mananatili po tayong mapagpakumbaba sa Panginoon. So bago po tayo mag-close, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy, Lord, nabigyan mo kami ng Spirito, Panginoon, na sensitibo. Palagi sa Spirito mo, Panginoon, bigyan mo kami ng attitude na mabilis, laging sumunod sa udyok ng iyong banal na Spirito. Bigyan mo kami ng puso na mapagpakumbaba sa iyo at ikaw ang maparangalan, Panginoon, sa bawat ginagawa namin. Salamat, Panginoon. Patuloy kang purihin at dakilain. Patuloy mo pa kaming turuan sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang hapon po sa bawat isa po sa atin.